Makikita rin sa talim ng tingin niya ang pagkasuklam para sa taong nagpahirap sa aming lahat. Kahit kailan, hindi ako nagalit sa iyo, Dave. Labis-labis lang akong nagtaka dahil inakala kong ipinagkanulo mo na rin ako. Pero pagkatapos ng lahat ng mga nangyari sa iyo, mas nanaig pa rin iyong pinagsamahan natin. Sagot ko sa kanya at saka ngumiti. Wait lang guys. Dave, paano ko nga ba napaniwala ng bruhang iyon? Kasi kahit anong gawin kong isip, parang hindi naman ikaw yung klase ng tao na madaling mauuto. Tanong naman ni Chloe sa kanya. Ramdam kong napatiim ang bagang ni Charlie at nagdilim ang mukha. Palagay ko, alam niya ang sagot, pero hindi niya sinabi sa akin. Lalo tuloy akong na-curious. I already told Charlie everything and as much as possible. I really do not want to go back to that moment of my life. Pero karapatan din naman ni Christina na malaman ang lahat. Nanggigigil na sagot nito. What do you mean? Kunot noong tanong ko. Catrice approached me before in the university. Ayoko na sana siyang pansinin. Pero naalarma ako nang sabihin niyang nasa panganib ang buhay ni Christina ng mga panahong iyon. Kaya, wait, what? Hindi ko napigilang putol sa kanya. Yes, Christina. She told me that you are in danger that time. So yun, pumayag akong makapag-usap sa kanya. Pagpapatuloy nito. Tapos anong sinabi niya sa'yo at napapayag kanyang sumang-ayon sa mga plano niya? Sabad ni Chloe. Sabi niya, sinasaktan daw ni Charlie si Christina at pinapahirapan kapag walang ibang nakakakita. At si Christina din daw ang nakiusap sa kanya na puntahan ako para humingi ng tulong para makatakas kay Charlie. Naisip ko talagang hindi siya masaya sa buhay niya. Kasi bago pa man ang kasal ay gustong-gusto niya ng tumakas. Paliwanag pa nito. Halatang binabalot siya ng matinding pagkamuhi habang inaalala ang mga kaganapang iyon. Bakit hindi mo ako tinawagan? Tanong ko. She also told me that your phone was taped, kaya hindi ko pwedeng tawagan dahil siguradong malalaman daw ni Charlie. Natakot ako, baka lalo ka pang masaktan, kaya sinunod ko lang ang mga sinabi niya. At iyon na nga, nangyari na yung nasa hotel. I never planned to betray you or hurt you, Christina. I'm really sorry. Dagdag niya at muling humingi ng tawag. Napakawalang hiya naman pala talaga ng babaeng iyon. Alam mo, tama lang talaga sa kanya lahat ng nangyari. Dapat magdusat siya talaga sa daming taong napahirapan niya dahil sa kanya. Inis na inis ni Chloe. And I measured of that already. Sabi naman ni Charlie. Napabuntong hining ako dahil lahat kami ibiktima ng iisang tao na baliw sa asawa ko. Ipinagpatuloy lang namin ang kwentuhan at kamustahan nang biglang may tumawag kay Charlie. Nagtaka ako dahil biglang gumuhit ang pag-aalala sa mukha niya habang kinakausap ang nasa kabilang linya. Charlie, what's wrong? Nag-aalalang tanong ko. Wait, sabi nito sa kausap saka bumaling sa akin. It's just some problem in the company. Excuse me for a while. Tugon nito sa akin at saka lumabas. Nagkibit-balikat na lang ako dahil baka may emergency siya sa opisina. Gayunpaman, bakit parang may gumuhit na kaba sa dibdib ko? Sa tansya ko sa mukha ni Charlie, parang kakaiba ay yung ibinalita nung kung sino mang tumawag sa kanya. Ilang minuto nang makalabasan ng VIP cubicle si Charlie ay tumunog naman ang cellphone ko. Unregistered number ang tumatawag. Hinayaan ko lang muna. Sana, dahil gusto kong sulitin ang banding namin. Pero tumawag itong muli, kaya napilitan na akong sagutin. Guys, wait lang ha. Sagutin ko lang to. Paalam ko sa kanila. Agad namang nalungkot ang mukha ni Chloe at halatang hindi sumasang-ayon. Sino ba yan? Baka hindi naman importante, mamaya na. Reklamo pa niya. Unregistered number. Saglit lang ha, promise. Paniniguro ko naman at saka lumabas. Hello? Sino po sila?
Tanong ko nang sagutin ng tawag. Hi, Christina. I heard you're back. I think I miss you. Nanlamig ang buong katawan ko nang marinig ang boses ni Catrice. Nakakulong siya, di ba? Pwede bang gumamit ng cellphone sa loob ng kulungan? Saka, paano niya nalaman ang number ko? Mismo mga kaibigan ko, hindi pa nila alam ito. Bago ka pa mag-isip ng kung ano-ano, I just want you to know that your twins are currently with me now. Mukhang hindi mo pa alam. So, I'm sure, hindi sinabi ni Charlie sa'yo. Sarkastikong pahayag nito. Halos himatayin ako sa sinabi niya. Pero, pinilit kong magpakatatag. Hindi ako papayag na maloko niyang muli. Alam mo, Catrice, alam kong miserable ang buhay mo ngayon, kaya huwag mo nang idamay pa ako. Masaya na kami ni Charlie, kaya pagdusahan mo na ang lahat ng ginawa mo. Pagalit na sagot ko sa kanya, pero tumawa lamang ito nang nakakaloko. You don't believe me? Then, try hearing this. Sabi niya, saka ko biglang narinig ang boses ng mga anak ko na umiiyak at tinatawag kami. Parang dinudurog ng pinong-pino ang puso ko sa pagpalahaw ng mga anak ko. Mommy! Daddy! Sabay na malakas na iyak ng kambal. Kaya napasandal ako sa dingding dahil nang hina ang mga tuhod ko nang marinig ang iyak ng mga bata. Halos hindi ko na alam kung paano ko pahawakan ng maayos ang cellphone ko dahil sa panginginig ng buong katawan ko. Catrice? Halos hindi lumabas ang boses ko sa bigat ng dibdib ko at pagdaloy ng aking mga luha. Please, huwag ang mga bata. Parang awa mo na. Wala silang kasalanan sa'yo. Pagmamakaawa ko sa kanya. Paano niya nakuha ang mga bata? Paano nangyari ang lahat ng ito? Exactly. Wala silang kinalaman. Pero kapag hindi mo sinunod ang gusto ko, baka wala akong magawa kundi isali sila, di ba? Nang iinis na payag nito, parang tuwang-tuwa siya na nahihirapan ako ngayon. Pero wala akong pakailam dahil ang gusto ko lang ngayon ay siguruhing ligtas ang mga anak ko. Kahit buhay ko pa ang maging kapalit, ibibigay ko para sa kanila. Anong kailangan kong gawin? Maagap na tanong ko sa kanya habang patuloy na umiiyak. That's more like it. That's my girl. Sarkastikong sagot nito. Now, get out of there and go to the next block of the road. May makikita kang kulay blue na SUV. Sumakay ka roon at iyon ang magdadala sa iyo sa akin. Utos nito. Kaya pinahid ko agad ang mga luha ko saka mabilis na lumabas ng restaurant. Paano ako nakasisigurong tutupad ka sa usapan? Tugis ko sa kanya nang tuluyan na akong makalabas papunta sa sinasabi niyang kanto. The moment you enter the car, I will release the kids back to your parents. Sabi nito, kaya wala na akong nagawa kung hindi ang sumunod. And let me remind you, Christina, huwag kang gagawa ng anumang bagay na hindi ko magugustuhan. Kung ayaw mong isa-isa kong ipadala sa iyo ang mga daliri ng mga anak mo. Pagbabanta pa nito, kaya napasinghap ako sa takot. Nakikita ko na ang sakyan na sinasabi mo. Sabi ko sa kanya. Good girl. Narinig ko pa itong tumawa ng mahina. May 3 lalaki sa sasakyan maliban sa driver at lahat sila ay may dalang baril at talagang nakakatakot ang mga itsura. Sumakay ka na, Miss Beautiful. Hindi ko naman nakalaing ganito pala kagandang kailangan nating sunduin. Sabi ng isa sa kanila na sinipat pa ako mula ulo hanggang paa na ang mga mata ay puno ng pagnanasa. Lalo tuloy akong nahintakutan pero wala akong magawa kaya sumakay na ako. Now, before you go, mag-text ka kay Charlie na mayroon ka lang kailangang puntahang saglit at huwag siyang mag-alala dahil uuwi ka na lang ng diretso sa inyo. Utos ulit ni Catrice sa kabilang linya. Lalong nadagdagan ng kaba ko nang isara na ng lalaki ang pinto ng sakyan at lumarga ito. What? Why should I do that?
Galit na tanong ko sa kanya. Wala ka sa posisyong magtanong. Gawin mo na ang sinasabi ko kung gusto mong makauwi na itong mga anak mo. Sigaw nito sa akin. Lalong tumindi ang panginginig ko. Tutol man ang kalooban ko, ay ginawa ko ang gusto niya. Nanginginig ang mga kamay ko habang nagtatype. Naiyak na naman akong muli nang maisend ko na ang message para kay Charlie. Pagkatapos ay biglang kinuha ko ng isang lalaki ang phone ko at may nilagay siyang panyo na tumakit sa ilong ko at bibig. Agad na nagdilim ang lahat ng malanghap ko ang kamikal na nasa panyo. What do you mean? My children are kidnapped? Pasigaw na tanong ko kay Larry nang makalabas sa VIP room na kinakainan namin. Mabuti na lamang at hindi narinig ni Christina ang sinabi niya kanina nang sagutin ko ang tawag. Kaya lumabas ako at nagtungo sa restroom para makapag-usap kami ng maayos. Gusto ko munang alamin ang lahat bago ipaalam sa asawa ko para naman hindi ito mag-alala. Sir, namamasyal daw sa mall ang mga bata kasama ang mga biyenan nyo. Sinamahan nilang maglibot at kumuha ng mga laruan ng mga bata. Tapos may isang buntis ang hinimatay sa harap nila kaya napilitan silang tulungan. Iyong mga yaya naman na nakasunod sa mga bata ay natagpo ang nakahandusay sa sahig. Pero wala na raw po ang mga anak ninyo. Even the bodyguards are knocked out. How about the CCTV footages? Malakas ang boses na tanong ko. Sinakluban ng takot ang buong pagkatao ko sa narinig. Hindi ko iniuwi ang mga anak ko rito para lang ilagay sa kapahamakan. Nagsasaling buyo ang pinaghalong galit at matinding takot sa aking dibdib. Paano ko sasabihin kay Christina ang lahat ng ito? Sir, under maintenance daw ang mga security cameras ng mall. Kaya hindi rin na nakapture ang nangyari. Kinakabahang sagot nito dahil alam kong ramdam niya na ang galit na nagmumula sa akin. Nandito lang din kami sa Makati ngayon. Magkita tayo sa opisina ko. Ang mami at daddy ni Christina. Kumusta? Naalala kong tanungin dahil sila nga pala ang kasama ng mga bata kanina. Dinala sa ospital ang mami niya dahil inatake sa nangyari sa kambal. Naroon naman yung asawa at nagbabantay. Mabilis na tugon nito. Lalong kumuyom ang kamao ko sa narinig. Sana ay pera lang ang kailangan ng mga kidnappers. I can give them as many as they want. Basta, huwag lang nilang gagalawin ang mga bata. Sabi ko. Sir, may isa pa pong masamang balita. Hindi ko kasi kayo matawagan kahapon pa. Kaya hindi ko po nasabi agad. May pagkatubiling saad nito. Parang bigla ay sumakit ng husto ang ulo ko. Ano yun? I was busy yesterday. Wika ko. I turned off my phone because I told all of them that I don't want to be disturbed because I want to spend quality time with my wife. Nakatakas si Catrice, sir. Mabigat ang loob na saad nito. What he said was like a bomb which just exploded in front of me. My whole body stiffened and my jaw clenched. Paano nangyari iyon? Dumagundong ang boses ko sa pagtatanong. Mismong ang mga tao sa restroom ay naglabasan sa takot, habang iyong mga papasok pa lang ay hindi na tumuloy. I know I sound dangerous right now, but I don't care. My gut is telling me that the abduction of the twins has something to do with Catrice. I'm going to kill her with my own hands kapag sinaktan niya ang mga anak ko. Muntik ko nang mapatay ang mga ito noong nasa sinapupunan pa lang sila ni Christina. Ngayong nasa panganib na naman sila dahil sa kanya. This is way too much. My patience has already reached its limits. Ayon sa source natin, sir, nagkaroon siya ng relasyon sa warden na naka-in-charge sa selda niya at iyon ang ginamit niya para makatakas. Pagbibigay alam nito, dinig ko pang napamura ito sa kabilang niya. Ano? Nasa na mga tao natin sa loob? Anong ginagawa nila? Mga walang silbi. Muli ay halos malagot na ang mga ugat sa leg ko dahil sa matinding galit. Sir, let's just talk in person.
because I still have documents to show you regarding the matter. Ani ni Larry, kaya wala akong nagawa kung hindi ang sumang-ayon. I will just leave Christina to her friends while I try to resolve this issue. I know she has the right to know. Kaya lang, naguguluhan ako kung paano ipapaalam sa kanya. I went back to our cubicle, but I got confused when I did not see my wife there. Where's Christina? Tanong ko sa kanila. Nagkatinginan ang mga ito. Lumabas dahil may tumawag kanina. Sagot ni Chloe. Akala nga namin magkasama kayo at tinakasan nyo na kami. Nangingiting dagdag naman ni Dave. Bigla na naman akong kinabahan. Napansin agad ng kaibigan niya ang pagkakabigla ko at ang pagbabago ng aking aura. Hindi kayo magkasama? Takang tanong ni Chloe nang mahalata ang kalituhan sa mukha ko. No, I was talking to my detective earlier. I said. I tried to call her when I saw a text from her. Habi, I just need to go somewhere. Just go on with the lunch and I'll just go home. On my way, on my own later. Lalong lumakas ang kabako sa nabasa mula sa aking cellphone. Hey, Charlie, may problema ba? Usisa ni Dave. I showed them the text. Is it really from her? Tawagan mo nga, sabi naman ni Chloe. So I did. But her phone is out of reach. I dialed her several more times and the result is just the same. Nanggigigil sa inis na napahiyaw ako. My children are missing. And now, my wife too? Catrice escaped from jail. Kaya parang alam ko na kung sinong may kagagawa ng pagkawala ni Christina at ng kambal. Paggalit na pagbibigay alam ko sa kanila. I felt very frustrated right now that I want to smash everything in front of me. Nawawala ang kambal? Oh my God! Bulalas ni Chloe na napatakip pa ang kamay sa bibig. Si Dave naman ay napatayo at lumapit sa akin. We should report it to the police right now. Suhestyon ito, pero agad din akong umiling. No, we should be very careful because Catrice is desperate. Alam kong gaganti siya sa asawa ko at hindi matanggap ng isip ko ang anumang pwede niyang gawin sa kanya. Halos maupos na ako sa naiisip ko. Paano kung gawin niya sa asawa ko ang lahat ng ginawa ko sa kanya? Hindi ko yun matatanggap. Hayop talagang babaeng iyon. Hindi na siya tao dahil isa na talaga siyang demonyo. Sigaw ni Chloe. Anong pwede naming maitulong? Agad na tanong ni Dave. For now, let's go to my office because I will be meeting my men there. I answered them. Nakisakay na si Chloe kay Dave at sumunod na sila sa akin. Gulong-gulo ang isip ko at nanginginig sa galit at pag-aalala ang buong katawan ko. I just got my family back and this is what happened. Imbes na mas maging maganda at maayos ang buhay nila sa piling ko, parang mas lalo pang gumulo. Ngayon ay nasa panganib pa ang mag-ina ko dahil na naman kay Catrice. Russian Mafia? Are you sure about this? Naiiritang singal ko sa mga private investigator ko nang basahin ng mga papeles na ibinigay nila sa akin. Yes sir, our ICT team is working harder to locate Catrice. Sagot ni Larry. You mean to say, yung pulis na karelasyon ni Catrice at tumulong sa kanya na makatakas ay affiliated na Russian Mafia? Kung ganoon, lalong mas mapanganib ang kalagayan ni Christina ngayon. Nag-aalalang sabi ni Dave. Halos mapahilamos na ako sa madinting pagkatuliro. Oh my God! Usal ni Chloe na hanggang ngayon ay umiiyak pa rin. Sir, I guess humingi na tayo ng tulong kay Mr. Marcus Del Mundo. Kaibigan niyo siya at isa rin siyang mafia boss. Kaya siguradong malaki ang maitutulong niya sa atin. Suhestyon ni Larry. I already called him and he's on his way here. But our problem is that Russians are very powerful. Even Marcus feared them.
Sagot ko. Halos mapasabunot na ako sa buhok ko dahil sumasakit ang ulo ko. Ni hindi ko na alam kung saan magsisimula. Daddy! Daddy! Magkapanabay na tawag ni na Henry at Ian nang bumukas ang pinto ng opisina ko. Parang kidlat na napatayo ako sa kinauupuan at patakbong lumapit sa kanila. They are crying really hard. So, I hugged them both tightly. Are you both okay? What happened to you? Tanong ko sa kanila pero umiiyak lang sila at halatang takot na takot. Charlie, siguro huwag muna nating tanungin yung mga bata kasi parang hindi pa nila kaya. Ani Chloe na lumapit sa amin. My kids are shaking in fear while crying. Paano niyo sila nahanap? Tanong ko sa mga tauhan ko. Sir, tumawag lang po yung security sa baba at sinabing may ibinabang 2 batang umiiyak sa entrance ng building. Nang makita namin sa monitor kung sino ang tinutukoy nila, agad namin silang ipinahatid. Paliwanag nito. Ayaw bumitiw ng mga anak ko sa akin, kaya napilitan akong dalhin muna sila sa kwarto ng opisina ko. Patagal din bago sila huminto sa pag-iyak at nagsimulang isumbong ang lahat ng nangyari. May nagpanggap di umunong babae ang nagsabing ipinapasundo sila ng mami nila para dalhin sa kinaroroonan namin. Pero dahil likas na matalino ang mga bata at lagi nilang sinusunod ng turo ng mami nila na huwag makikipag-usap o sasama sa hindi nila kilala. Kahit magpanggap pa na kilala kami, kaya hindi sila pumayag. Nung ayaw daw nilang sumama ay doon na tinakpan ng 2 lalaki na nasa likuran pala nila ang kanilang bibig ng panyo. At sabi nila ay smell bad daw at saka sila nahilo. Paggising daw nila ay nasa ibang lugar na sila at narinig pa daw nilang tinawagan ng babae si Christina at ipinarinig ang boses nila. Pero hindi raw nila nakausap ang mami nila dahil daw sa hindi sila tumitigil sa pag-iyak kaya sila ibinalik noong babae. But I don't buy that. When I let them describe the woman who took them, I only confirm that it was really Catrice. Kung gayon, ay hindi ang mga bata ang target niya. Talagang kung hindi si Christina. Nang masiguro kung okay na ang mga bata, ay ipinahatid ko na sila muna sa bahay ng mga magulang ko. Nagdagdag din ako ng ilang mga gwardya sa bahay para siguraduhin ang kaligtasan nila. I felt so dizzy when I woke up. Nagbulat ako dahil nakatali ang mga kamay ko at paa ko sa upuang bakal. Pinilit kong palagin ang tali, pero bigo ako. Tiningnan ko ang paligid ko. Sa kanan ay may mga karton at mga lumang kagamitang pambahay. Sa kaliwang bahagi naman ay may mga sirang laruan, gamit sa kusina at kung ano-ano pa. Maalikabok at maraming agaw din ang lugar. Maging ang sahig ay napakarumi. Anong lugar ito? Usal ko sa sarili. Wala ring tao rito kaya sinubukan kong sumigaw. Tulong! Tulong po! Tulungan niyo po ako! May tao po rito! Paulit-ulit kong sigaw ngunit tila walang nakakarinig sa akin. Inulit-ulit ko pa ang pagsigaw pero walang nangyari. Nangangawit na rin ang likod ko pero hindi naman ako makagalaw. Napalingon ako sa likuran ko nang biglang may bumukas na pintuan. Iniluwa noon si Catrice na may kasamang lalaking uniform armado na pangpulis. Kaya ba siya nakatakas dahil may connection siya sa pulis? Si Charlie din naman may mga kaibigan pa nga siyang general. Surprised to see me again? Pang-uyam nito sa akin pero tinignan ko lamang siya ng masama. Nasaan ang mga anak ko? Asik ko sa kanya. Don't worry about them because they are safe and sound. At ayon sa source ko, kasama na nila ang tatay nila ngayon. Sagot nito. I heave a sigh of relief. At least, ligtas na ang mga anak ko. Maganda, sexy at makinis pala talaga ang babaeng ito. Sigurado akong matutuwa si Boston. Malaking pera ito pag nagkataon. Untag ng pulis na kasama niya. Kaya napalunok ako. Anong ibig niyang sabihin? Of course,
Malaki ang nawala sa akin dahil sa malanding babaeng iyan. Kaya hindi naman siguro masamang siya rin ang dahilan para muli akong humigas sa salapi. Nakangising sabi ni Catrice saka tumawa ng nakakainsulto. Anong pinagsasabi mo? Matapang na tanong ko sa kanya. You will see soon, darling. Bukod sa mapagkakakitaan na kita, makakaganti na rin ako sa lahat ng ginawa ni Charlie sa akin. Ngayon pa lang ay excited na akong makita ang magiging reaksyon niya kapag makita niya ang kahihinatnat mo. Dagdag pang panguuyam niya habang ang malademonyong ngiti ay sumisilay sa kanyang mga labi. Natatakot man ako sa ibig niyang sabihin ay hindi ako nagpakita ng takot sa kanya. Kasalanan mo ang lahat ng nangyari sa iyo, Catrice. Iyan ang parusa sa lahat ng kasamang idinulot mo sa amin. Ay huwag mo kaming sisihin kung bakit nagkaganyan ang buhay mo. Dahil ikaw rin naman ang may gawa. Sigaw ko sa kanya. Lumapit ito sa akin at 2 beses akong sinampal. Nalasahan ko agad ang dugong galing sa labi ko dahil sa sugat na nalikha ng pagkakasampal niya. Walang hiya ka talaga, Catrice. Wala kang karapatang saktan ako. Matapang ka lang dahil nakatali ako. Sigaw ko sa kanya saka dinuruan siya sa mukha. Pinahid lamang niya ito saka ako muling sinampal. Halos manakit na ang leeg ko sa lakas ng sampal niya. Kung ako lang ang masusunod, gustong-gusto kitang durugin sa mga kamay ko. Pero mas malaki ang pakinabang ko kapag pinanatili kong maganda ang mukha mo. Nang iinis na saad nito. Hayop ka, Catrice. Hindi ka tao. Isa kang demonyo sa lupa. Nang gagalaiting bulyaw ko sa kanya. Masamang masama ang loob ko ngayon at isinusumpa kong magbabayad talaga siya pag nakawala ako rito. Ako mismo ang dudurog sa pagmumukha niya. Do you want to know what's going to happen to you 3 days from now? Nakangising tanong nito. Hindi ka magtatagumpay sa anumang binabalak mo. Dahil sigurado akong mahahanap ako ni Charlie bago mo pa man matupad ang masamang balak. Pagmamatigas ko sa kanya, pero bumulanghit lang ito ng tawa at kitang-kita ang pagyugyug ng mga balikat niya sa lakas ng kanyang pagtawa. I assure you na pag pinagpiestahan ka na ng Russian mafia boss ang katawan mo, bago pa man malaman ni Charlie kung anong nangyari sa'yo, and I will watch him live with that agony. Even his money won't be able to help him get you back. Saad nito saka muling tumawa ng nakakaloko. Ako naman ay nagtumindig ang mga balahibo at halos masuka ako sa mga sinabi niyang maaring mangyari sa akin. Please find me, Charlie. Please, hubby. I'd rather die than be someone's sex slave for life. Panginoon, parang awa niyo na po. Tulungan niyo si Charlie na mahanap ako. Paulit-ulit ang pag-usal ko ng panalangin sa Diyos. Kinabukasan ay inilipat nila ako sa isang kwarto. Maliban sa kama at maliit na lamesa at isang upuan, wala nang iba pang makikita rito. Mabuti na lamang at may sarili itong banyo. Binigyan nila ako ng bihisan pero hindi ko muna yung tiningnan. Tinungo ko ang bintana pero nanlumo ako nang makitang napapaligiran ito ng mga bakal. Maging ang mataas na bintana sa banyo ay may nakaharang din na rehas na bakal. Ano kayang klaseng lugar ito? Hindi ko rin masyadong makita ang labas. Pero pakiramdam ko para kaming nasa gitna ng gubat dahil puro malalaking puno at matataas na damo ang nakikita ko sa labas. Pero hindi ako papayag na hindi ako makakatakas dito. Gagawa ako ng paraan. Kasalukuyan akong nakatungtong sa upuan habang nagmamasid sa labas nang bumukas ang pintuan. Huwag ka nang magsayang ng panahong tumakas dahil hindi ka makakatakas dito, sabi ni Catrice. May dala siyang pagkain at marahil ay para sa akin iyon. Tigilan mo na kami, Catrice. Ano bang problema mo sa akin? Imbes na humingi ka ng tawad sa mga kasalanan mo sa akin, ginaganito mo pa ako? Sumbat ko sa kanya.
Mabilis na tumalim ang tingin nito at pabagsak na ibinaba ang tray ng pagkain. Kasalanan? Wala akong kasalanan sa'yo. Sigaw nito. Tandaan mo, Christina, ikaw ang dahilan kung bakit nasira ang buhay ko. Hindi mangyayari sa akin ito kung hindi ka sumingit sa buhay namin ni Charlie. Dagdag pa nito. Baliw ka, Catrice. Pinsan lang talaga ang turing sa'yo ni Charlie. Ikaw lang ang nag-iilusyon na magkakagusto siya sa'yo. Galit na tugon ko. Ako pa talaga ang sisisihin niya sa mga kagagahan niya. Ako ang nauna sa kanya. Nang agaw ka lang. Siguro nga mas bata ka at mas maganda. Pero alam kong inakit mo lang si Charlie, kaya kanya nagustuhan. Ginulo mo lang kami. Kaya ang dapat sa'yo, tuluyang mawala sa landas ko. Isa kang tinik sa buhay ko, Christina. Pagalit na sigaw pa nito. Tinawanan ko lamang siya dahil mukha na talagang siyang nababaliw. Daig pa niya ang nakadrag sa mga pinagsasabi niya. Kung talagang ikaw ang gusto niya, bakit ako ang pinili niya? Bakit noong nawala ako pa rin ang hinahanap niya?